Alam nyo kasi guys, may mga immigrants kasi dito na wala talagang pakialam sa rules or sa culture, sa values na meron na dito sa Canada, no. Kumbaga hindi sila sensitive on those kind of things, no. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Ayan, so dito sa Vancouver ngayon guys, medyo maulan, no? Supposed to be, gusto ko sanang magbike ulit, no? Meron sana tayo isa pang pupuntahan na park ulit. But, yun nga, maulan, ayoko namang magkasakit, no? Kasi ngayon, sorry pala sa voice ko, no guys, kasi nanggaling ako sa sipon at saka sa ubo. Hanggang ngayon meron pa nga, no? So, ayan. So, pagpasensyahan nyo na po ang aking husky voice. Nice. No? Anyway, so, gusto ko lang i-share sa inyo guys, no? Itong nakita kong news habang ako ay nagkakape, no? Ang sabi dito sa news guys, this is sa Quebec, no? And hopefully, ma-implement to guys sa buong Canada kasi this is really good, no. And it's kind of expected ko na rin to, no, dahil dun sa mga nakikita ko before na ginagawa ng ibang mga immigrants dito sa Canada, no. So kinda naisip ko na pag si Canada nakulitan dahil sa mga pinaggagawa ng mga taong to, gagawa sila ng policy, rules or law about sa mga taong to, no. At yung news guys, ito yung sabi sa title ng news, no? Quebec passes bill requiring newcomers to adopt shared values, right? Ano daw ang ibig sabihin no? Sabi dito, the Quebec legislature has passed a bill requiring immigrants to embrace the common culture of the province, no? Newcomers to the province must adhere to shared values including gender equality, secularism, and protection of the French language. Quebec can use the new law to withhold funding for groups and events that don't promote Quebec common culture. Ayan. So, ang ibig lang sabihin yan guys, this is a protection sa values, culture, and anything, no, na meron si Quebec. Right? So kung ano yung mga policies na mga nandun when it comes to culture and values, kailangan sundin or kailangan mag-adapt ng mga bagong immigrants or yung mga immigrants na nandoon na sa Quebec, no? So kung iisipin natin guys, saan nanggagaling si Quebec, no? And bakit ko nasabi na sana sa buong Canada ma-implement talaga to, no? So nung bago kami dito guys, although sorry, hindi naman sinabi kasi doon sa news kung ano yung pinanggagalingan ni Quebec, no? Kung bakit suddenly they are imposing or they are passing a law for this kind of things, no? Hindi naman doon talaga sinabi. But 3 taon na kami dito, guys, no? Nung bago-bago kami dito, guys, and for sure nakita nyo na rin to guys sa marami mga vloggers dito. Ang isa sa mga napansin ko dito guys, no, may mga lahi kasi dito guys na talagang yung pag-uugali, values and everything na meron sila sa kanilang country, binitbit nila dito, no. Wala namang issue doon guys, and Canada is really open to that one. Kaya nga guys, may mga event dito na talagang open ang Canada to accept, no. Kaya guys, meron kayong makikita na may mga, may mga events like yung, unfortunately, guys, yung dun sa Lapu-Lapu event, di ba? That is a Filipino community event, di ba? At meron din pong ibang mga lahi, di ba? Like Diwali, yung mga tulad niya, no? And Canada is open to those kind of stuff, right? Pero guys kasi,
marami din kasing gusto i-impose, no? And sumusobra, no? Para sa akin, guys, walang problema to celebrate or to gather, right? Yung mga culture and values at yung nakasanayan mo na sa iyong bansa dito sa Canada, wala namang issue yon. But kung nakaka-istorbo ka na, 'di ba? Sa mga citizen na nandoon sa Canada or nandito sa Canada, yon medyo off yon, 'di ba? Kasi dapat irespeto pa rin natin yung lugar, 'di ba? Irespeto natin yung mga tao na nandoon, 'di ba? Kasi immigrant tayo dito, guys, 'di ba? We need to respect kung ano yung naabutan natin dito. Alam nyo kasi, guys, may mga immigrants kasi dito na wala talagang pakialam sa rules or sa culture, sa values na meron na dito sa Canada, no? Kumbaga, hindi sila sensitive on those kind of things, no? And they are always banking, guys, na kailangan din nila daw kasi na ipakita rin or i-exercise yung culture, yung values, yung traditions na meron sila doon sa country kung nasan sila galing, no? Again, sa akin, guys, no, personally, wala naman akong issue doon, no? And inaalaw naman niya ng Canada, no? Pero dapat lang, guys, be sensitive enough na kapag nakaka-istorbo ka na ng ibang tao, nakaka-disrupt ka ng isang lugar, 'di ba? Dapat ikaw na yung mag-adjust, no? Hindi si Canada dapat na mag-a-adjust sa iyo, 'di ba? Kasi ikaw ang nakikisama dito, ikaw ang bago. Tayo ang bago dito bilang immigrants, no? So yung mga nadatnan natin dito ng mga culture, values, traditions, no? Huwag nating baguhin, 'di ba? Huwag nating sirain, 'di ba? And irespeto natin, guys, no? Kasi even before wala tayo dito sa Canada at hindi pa tayo dito nagma-migrate, nandyan na yan, guys, no? And nabuhay naman sila ng napakatagal na nag-e-exist yan, 'di ba? And then now na dumating yung maraming immigrants dito sa Canada, may mga ibang lahi kasi, guys, na talagang wala silang pakialam, 'di ba? Sample nito, guys, ito. Meron ako sa inyo ipapakita na clip. And for sure, nakita nyo na rin ito, guys, sa ibang mga vlogger or sa YouTube, right? Kung makikita natin dito, guys, 'di ba? Simpleng pagsakay sa bus, no? Alam nyo, pagdating ko dito sa Canada, yan ang isang nakita ko dito na napaka respetado, napaka firm, meron talagang discipline, no? Yan yung ano. Pero kung makikita natin dito sa video, guys, 'di ba? Walang pumipila, 'di ba? Saan ba natin nakikita yan, guys, 'di ba? Sa country kung saan sila galing. So, dinadala nila dito, 'di ba? Which is not good, 'di ba? Another one, guys, no. Bago pa ako pumunta dito sa Canada, alam ko na to na bawal, 'di ba? Like yung fireworks, 'di ba? Yung pag-iingay sa public, yung mga ganyan, no. Pero kasi dito, kung makikita natin sa video, 'di ba? Nag-iingay sila because meron yata sila sine-celebrate that day, 'di ba? Tapos nagpapaputok sila ng fireworks. Sa pagkakaalam ko, guys, dito sa Canada, no, wala pa man din ako dito. Alam ko, guys, na may designated area or specific area lang kung saan pwede kang magpaputok ng fireworks, no. Ito, guys, first hand experience ko this year lang, this New Year ng 2025, kasi hinatid namin, guys, yung mga friend ng anak ko, 'di ba? Kasi nag-ano sila rito, nag-celebrate sila. So hinatid namin, no. So yung kapitbahay nila, guys, no, talagang nagpapaputok sa labas lang ng garahe, doon sa mismong kalsada, 'di ba? So nagulat kami kasi ang pagkakaalam namin bawal 'yun, 'di ba? So yung mga ganung bagay, 'di ba? Dapat kahit na ba sabihin natin ganyan kayo sa country nyo, wag niyong dadalin dito, and we need to respect the rules na meron dito. And guys, no, makikita nyo sa video na yan, guys, na talagang pagkatapos ng celebration, napakakalat, guys, no? And hindi ganyan dito sa Canada, no, guys, na talagang makikita nga natin, no, sa pagtapon po ng basura, talagang sinesegregate yan, no? So nakakalungkot yan. Kaya din siguro may mga rules na ini-implement or mga policy, mga law
na ginagawa ngayon si Canada to control this kind of stuff. But for now, sa Quebec pa lang naman eh. So I'm hoping sana na sa buong Canada talaga to, no? And yung isa pang tradition and yung values na nadatnan ko dito and sana hindi mawala, no? Nung una akong sumakay ng bus, ang isang na-observe ko talaga dito, guys, bawat may bababa, magte-thank you talaga doon sa bus driver na talagang kahit na nanggaling siya sa likod at doon siya lalabas sa gitna. Kasi dito, guys, yung bus, dalawa yung pinto mostly sa gitna at saka sa harap, no? Kahit na lalabas sila doon sa gitna at malayo sila doon sa driver, sinisigaw nila yung thank you, no? And for me, that is a very good values. Especially, guys, kung kasama nyo yung mga anak nyo na sumasakay ng bus at makikita nila yon, no? Yung mga simple gestures and yung pagpapakita ng respeto, that is a good one, no? And ngayon, kasi ako, guys, lagi akong nagko-commute kapag nagpupunta ako ng office, no? Medyo nawawala na, guys, no? Hindi ko na masyadong napapansin, hindi ko na masyadong nakikita yung ganyang values and tradition. Sana, guys, matuloy-tuloy yan, no? Kasi that is a very good example of giving respect, di ba? Simple lang. Sana dun sa mga bagong magi-immigrate po dito, no, yung sa mga pupunta dito sa Canada at saka yung sa mga nandito na, no, let's be sensitive, guys. Let's be sensitive and respect kung ano man yung nadatnan natin dito. We are not here to change it, no? We need to adapt, guys, no? And kailangan nating sumunod sa mga policy, sa mga batas, no? And yung simpleng pagrespeto lang dun sa kapitbahay mo or yung sa tao na nasa paligid mo, 'di ba? Just being sensitive and respectful to other people, guys. Malaking ano 'yan, malaking ginhawa 'yan sa maraming tao na nasa paligid natin. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!